Nagpapasalamat po ba tayo sa Lord? Sa 2023, sa buhay natin, nagpasalamat po ba tayo kay Lord? Amen. Siyempre po, no? Umabot ka ng last Sunday of the year, kapatid. By the grace of God. Amen po ba? By the grace of God, umabot tayo ng 2023 ng last Sunday. Dahil kay Lord. Hindi po natin kaya dagdagan ng buhay natin. Amen po ba? Kung hindi kay Lord lang. At alam niyo po, gusto ko po kayong tanungin ngayon, are you thankful or grateful? Thankful po ba kayo at grateful kayo sa year na to? Amen? O ito ang tanong kong iba, kayo po ba ay mapagpasalamat na tao? Kayo po talaga? Amen? Parang walang energy. Nag-breakfast na po ba kayo? Kung sinasabi nyo na mapagpasalamat kayo, may test tayo ngayong oras na ito. Ngayon, nung Pasko po, tayo po ay nagbigayan ng regalo. Sino pong nakatanggap nito? Yan. Amen. Wow. Amen. Sino pong nakatanggap niyan? Pag nakatanggap ka niyan, kapatid, anong sasabihin mo? Alam na alam. Thank you. Tama po ba? Kahit 500 yan, malaking bagay na po yan dahil sa panahon na to. Magastos, may inflation. Kaya kahit yan, thank you. Tama po ba? Eh kung ito kaya, kapatid, ang ibibigay sa'yo, magpapasalamat ka kaya? Mahal ka ni Ninong. Anong sasabihin niyo po? Talaga? Pera na lang sana, Ninong. Yun ang pagmamahal. At aayawan po natin kasi baka ayaw natin yan. Sino pong gustong makatanggap ng sapatos? Wow, Samba, narinig agad. Samba, ito po ay trending na shoes at kapag meron ka nito, in ka. Kasi trending po siya eh. At kapag nakatanggap ka nito, anong sasabihin niyo po? Thank you. Eh kung ito kaya ang ibibigay sa'yo, tatanggapin mo ba? Abibas. Wala na, nagtawanan na. Bakit hindi thank you? Mamaya po, ano po ang mamaya natin? Medianoche. At kapag medianoche, tayo po ay naghahanda. At ako po, mahilig po ako sa isda. Pag may ganito po kayo, anong masasabi nyo kay Lord? Thank you, Lord. Tama mo ba? Thank you, Lord. Kasi may handa ka, healthy po yan. Eh, paano kapatid kung ito ang pagkain mo mamaya? Ano yan, sabi? Alam niyo po yung chichirya na bangus? Yung tagpipiso. Hindi ko alam kung tagpipiso, dos na po. At kung yan ang bangus mo, magte-thank you ka kaya? Thank you pa rin. Salamat sa Lord kung ganun po. At blessing po yan. Tama po ba? At alam niyo po, bakit natin pinag-uusapan to? May nabasa po ko, sabi dito si William Arthur Ward, siya po ay isang American writer. At sabi po dyan, gratitude can transform common days. Tama po ba? Pwede daw magbago pag ikaw ay grateful, thankful, into thanksgiving. Turn routine jobs into... Sino po dito 2023 nagsawa na sa trabaho niya? Uy, may nagtaas ng kamay, nakita ko. Aminin po man po natin na minsan, dahil routinary, nakakasawa po yung pagtatrabaho. Tama po ba? Nakakasawa. Pero ito po ang masasabi ko po sa inyo, bakit kailangan natin maging grateful. Ano po ang mas maganda? May work ka o wala kang work? May work. Tama po ba? At maiintindihan natin, magiging grateful ka kapag ito ang inisip mo, oo, napapagod ako sa work na to. Pero sa work na to, nagkakaroon ako ng blessing. Sa work na to, nagiging maayos ang pamilya ko. At dahil doon, nagiging grateful ka, nagtatransform daw po ang pag-iisip natin. At hindi lang po yan, and change ordinary opportunities, or ordinary, paulit-ulit, into blessings. Minsan kaya hindi natin nakikita yung blessings kasi akala natin paulit-ulit na lang. Same na lang, ay, wala na yan. Same. Pero dahil pag grateful daw po tayo, nakikita natin tong blessing. At pinag-uusapan natin yung gratitude, tinignan po natin sa isang quote,
Ano po kaya ang meaning ng gratitude? Sabi dito, the quality of being, ano daw po? Thankful, mapagpasalamat. Dahil daw readiness to show appreciation for and to return kindness. Ibabalik mo daw, may gratitude, ibabalik mo yung kindness na binigay sa'yo, ibabalik mo. Magpapasalamat ka. At gusto ko lang po ipaintindi sa inyo ito maigi na kapag thankful ka, dapat appreciative ka. Maliit yan, malaki yan, pangit man yung binigay, abibas man yan, maging appreciative daw po tayo. Hindi dahil tayo tumitingin sa material na bagay, kung hindi na-appreciate natin kung ano yung ginagawa ng tao na yon. Amen po ba? Napakaganda daw po nun. At alam nyo po, ito nakita ko, indebted. Pag sinabing indebted, ito po ay may utang na loob. May utang na loob ka. Grateful ka kasi binibigyan ka ng Diyos. Tama po ba? Bless ka, grateful ka kay Lord. At tutuloy ko lang po, alam niyo po ba na ang pagiging thankful at grateful ay may benefits? May benefits po yan. Sabi po dito sa UCLA, University of California, Los Angeles. Tingnan niyo po study po ito Kapag tayo daw ay thankful, binabago natin yung isip natin from pessimistic to optimistic. Nagiging optimistic daw po tayo. Alam niyo daw po, it can reduce depression and... Sino po nakaka-experience yan? Simula nag-pandemic, madami pong na-anxiety at na-depress. Tama po ba? At ako, kahit alam niyo po ko, aminin ko po Aminin ko. Kanina po hindi ako makapag-worship. Ina-anxiety ako. Tataas po ako, nanginginig yung kamay ko. Sabi ko, Lord, hindi mo ako binigyan ng fear, kung hindi ng power. Yun yung binigay mo sa akin. So tinitingnan ko, Lord, ito yung positive. Hindi ako pupunta dito sa harap na kabado ako. Kasama kita. So nagbabago po yun. Nare-reduce yung stress, yung anxiety. At alam niyo po, sabi dyan, it can support heart at improve sleep. Alam niyo po, connected tong tatlong ito. Bakit? Kapag may problema ka, magkakaroon ng bigat sa pag-iisip mo at bigat sa puso mo. Tama po ba? Bibigat ang puso mo. At dahil may problema ka, bumibigat ang puso mo, ano na mangyayari? Hindi ka na makakatulog. So naiintindihan natin na ito, simple man to, pero minsan ang hirap gawin. Tama po ba? Mahirap. Pero may benefits po pala to. At hindi lang po yan, tuloy po natin. Alam niyo po, ang tao bumabase sa tatlong bagay. Yan, meron po. People base their gratitude on, may acronym po ko, MSG. Ano po ang MSG? Bechin. Ajinomoto. Pag may bechin, sumasarap ang pagkain. Tama po ba? At ito po ay masasarap na bagay. Tingnan niyo po, tayo daw po bumabase, nagiging grateful daw po tayo dahil dito. Una, manners. Good attitude. Pag good attitude, magte-thank you ka. Example, pag binuksan ka ng pintuan, ano sasabihin niyo po? Pag binigyan ka ng tubig ng waiter, ano sasabihin mo? Manners. Tama po ba? Breathe. May manners ka. Kasi pag hindi mo ginawa yon, wala kang manners. Tama po ba? Kaya nagpapasalamat ka, good attitude. Ngayon, kung yung waiter sinigawan ka, magte-thank you ka kaya? Hindi. Baka maging trending ka pa, kapatid. Sumisigaw-sigaw. Tama po ba? Good attitude. At hindi lang po, ano po ang situation kapag maayos ang buhay natin, kapag maayos ang trabaho natin, kapag maayos ang business natin, thank you, Lord. Thank you. Pag sa sitwasyon natin, good yung experience, maganda yung hotel, ano sasabihin mo? Thank you. Pag hindi maganda yung napuntahan mo, ano sasabihin mo? Ang pangit naman yan. Tama po ba? Minsan ganun tayo, dito tayo bumabase. At susunod, syempre, ito ang pinakagusto ng lahat. Regalo. Yung good offering. Yung kapag ang binigay sa'yo, tingnan nyo po pag kayo po ba ay binigyan ng Mercedes, anong sasabihin mo? Kapag binigay po sa inyo yung Hot Wheels, yung sasakyan, magte-thank you ka kaya? Bumabase po tayo dyan. Sa MSG na yan. Agree po ba kayo? Ganun ang tao.
na dyan tayo bumabase. Pero tingnan po natin sa Bible in 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ito po yung sinasabi ni Paul sa atin, sa mga Christians. Ano po sabi? Always be joyful. Tuloy lang po natin, never stop praying. Be thankful in all circumstances. Sa lahat daw ng sitwasyon, sa lahat na nangyayari sa buhay mo, magpasalamat ka kay Lord. Good and bad. Thank you, Lord. Amen po ba? Yun daw ang sinasabi ni Paul dito. Ngayon may hin-highlight po akong dalawa. Ano po yung highlight ko dyan? Yung hin-highlight ko po dyan. Always and never. Ngayon, nung binabasa ko po yan, always be joyful. Pwede po bang lagi tayong masaya? Pwede po ba? Tanong ko po sa inyo, pwede po ba lagi tayong masaya? Pwede? Hindi. Alam niyo po, pag laging masaya, feeling ko para kang may ganito. Tama po ba? Iniisip ko lang po huwag niyo po akong i-judge. Pag iniisip ko, laging masaya. Alam niyo po, one time, kausap ko asawa ko, nung bago pa lang kaming kasal, sabi ko, mahal, gusto ko ang relasyon natin laging masaya. Yun ang sabi ko. At sabi niya, alam mo, normal din sa panahon na hindi ka masaya. Tama po ba mga mag-asawa? May panahon na hindi masaya. Pero dahil doon sa hindi masaya na yon, nagkakaroon ka ng experience. At natututo tayo. Amen po ba? At alam niyo po, natutunan ko yun, oo nga no, hindi naman nga pwede laging masaya. At pangalawa, sabi doon, never stop. Pwede po bang hindi ka tumigil sa pananalangin? Pwede ba? Kung ako po, paiisipin niyo ko, parang unproductive. Hindi ka na magtatrabaho. Wala ka nang gagawin, kapatid. Hindi ka titigil eh. Tama po ba? Kapag tinignan ko po ito ang nakikita ko dyan. Impossible. Tama po ba? Imposible. Hindi ka titigil, palagi, imposible. Napaka-imposible. Paano po magiging posible ito? Paano siya magiging posible? Ito po yung natutunan ko dyan. Be thankful in all circumstances. Bakit? Being thankful should be our foundation. Bakit po? Kapag nakikita mo, nagpapasalamat ka, kahit masama yung nangyayari, maganda yung nangyayari, nagpapasalamat ka sa Lord. At kahit pangit yung nangyayari, dahil nagpapasalamat ka sa Lord, nagiging masaya ka. Tama po ba? Pwede pala maging masaya kahit hindi masaya sa feeling. Kasi nagpapasalamat ka sa Diyos eh. In all circumstances, may sakit ako, thank you Lord. Salamat pa din. Alam ko ikaw magpapagaling sa akin. Lord, wala kaming makain ngayon. Lord, alam ko ikaw magpo-provide. Salamat sa iyo, Panginoon. At magkakaroon ka ng joy sa puso mo. Yun daw po yung magiging foundation natin. At bakit yun ang foundation natin? Alam niyo po, bakit never stop praying? Naiintindihan ko na yung sinasabi ni Paul. Kasi gusto niya constant yung connection natin sa Diyos. Kasi kanino ka ba magpapasalamat? Tama po ba? Kanino? Kay Lord. Wala nang iba kundi sa Diyos lang. Gumising ka ng umaga, ano sasabihin niyo po? Pag matutulog ka, thank you Lord. Constant connection with God. Kaya never stop praying. Napakahalaga. At tingnan niyo po ulitin lang natin, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for, ito pala ang will ni Lord. Hindi pala sa good situation, sa good feeling lang, sa good offering, hindi daw po pala yun. Pero ang will ni Lord, kahit ano ang ma-experience mo sa buhay mo, kapatid, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Napakaganda po, no? At alam nyo po, yung thankful, hinanap ko po ito sa Hebrew. Sa Hebrew po, tinignan ko po yung thankful. Ang thankful daw po sa Hebrew ay hakarat hatob. Hakarat hatob. At it means recognizing the good. Nakikita mo daw yung good sa mga na-experience mo sa buhay mo. Nakikita mo daw to. At alam niyo kapatid, sasabihin mo sa akin, Pastor, wala akong nakikitang maganda sa buhay ko. Wala akong nakikitang maganda, pangit ang buhay ko. Tingnan niyo po ito sa Bible. Alam niyo po, sorry po, babalikan ko lang. There is always something to be thankful for. Tama po ba? Laging meron.
Bakit po, bibigyan ko po example, nandito ka sa church, malakas ka, thank you Lord. Tama po ba? Wala kang sakit, thank you Lord. May kakainin ka mamayang lunch, thank you Lord. Alam niyo po, yun yung sinasabing ordinary opportunity. Dahil nasasanay na tayo, nagiging baliwala na lang sa atin. Ordinary opportunity eh. Pero pag naiintindihan po natin, nagiging blessing to ito sa atin. Yun ang napakaganda. At tingnan niyo po ito sabi, recognizing the good. Recognizing the good. Tingnan niyo po ito, may good pa kaya dito? In Job 2:9. Kilala niyo po ba si Job? Ano pong nangyari kay Job? Yung lahat ng pagmamay-ari ni Job ay na-wipe out. Ang anak niya na babae at lalaki na-wipe out. At ang natira na lang po sa kanya ay konting servant at isang mahal niya sa buhay, ang kanyang asawa. Mga may asawa, mahal niyo po ba asawa niyo? Wala na, pambihira ka. Amen. So may asawa, tingnan niyo po ito. Ito po ay walang-wala na si Job. May sakit pa si Job. Sabi diyan, his wife said to him, "Are you still maintaining your integrity?" Ang sakit po no? Kunyari, ikaw lalaki, sinasamba mo ang Diyos, at gusto mong yung will ni Lord masunod mo, at itong mahal mo sa buhay, ito sasabihin sa'yo, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Ikaw Diyos na buhay, sinasamba mo. Tapos sasabihin ng asawa mo, curse God and die. Isipin mo curse God, tapos sabihin sa'yo, mamatay ka na. Ano mafe-feel nyo po? Masasabi mo ba, thank you? May magsasabi po ba ng thank you? Thank you salamat sa sinabi mo. Ano pong mafe-feel ni Job dyan? Siguro devastated. Tama po ba? Sobrang sakit na yung asawa mo, imbis na tulungan ka, samahan ka, nasambahin ng Diyos at sundin ng Diyos, siya pa magsasabi na i-curse mo ang Diyos mo at magpakamatay ka na. Mamatay ka na. Pero tingnan niyo po wala nang maganda sa sitwasyon ni Job. Amen po ba? Wala Wala talagang maganda Kung ganito din ang na-experience mo, walang maganda. Tingnan niyo po sabi ni Job. He replied, "You are talking like a foolish..." Kung iisipin ko lang po, Lord, wag po kayo magalit. Kung iisipin ko lang, parang full na si Job Tama po ba? Wala na lahat, naniniwala siya. Wala na lahat, may faith lang siya. Pero ano sabi niya? Ikaw ang fool. Ikaw ang fool. At mo sabi niya, shall we accept good from God and not? Sino pong kaya magsabi niyan sa sarili niya, sa Diyos, sa asawa niya na, di ba ang gusto lang natin maganda? Tama po ba? Tama naman. In reality, gusto natin yung good. Pero tingnan niyo po si Job, shall we accept good from God and not? Si Lord po ba may binibigay na pangit? Tanong ko lang po sa inyo, may binibigay pang pangit si Lord? Wala, kapatid. Lahat good. Amen po ba? Ngayon sasabi mo, Pastor, bakit ako nagkakaproblema? God can turn sorrows into, yung nangyayaring problema mo yan, pwedeng baguhin yan into victory. Kayang baguhin ng Diyos yan. At yun po ang napakaganda. Dahil alam nyo, good lang ang binibigay ni Lord. In all this, Job did not sin in what he said. Alam niyo po, ito po ang natutunan ko dyan, choose to praise God in good times and, amen po ba? Hindi in good times lang. Alam niyo po, madaling sambahin ng Diyos kapag masarap sa feeling. Tama po ba? Pero kapag hindi ka nasusunod, sasambahin mo pa kaya ang Diyos? Alam niyo po, one time, may kwento lang po ako, one time, kami po ng asawa ko, nandyan ba yung asawa ko? Kami po na asawa ko ay may gusto kaming bilhin. Ito po ay malaki yung bibilhin namin. At tinatry po namin lahat yung best namin to buy that thing. Yun na lang. So tinatry namin yung best namin. A whole year, nagtatry po kami. This 2023, nagtatry kaming bilhin yon. At alam nyo po, lahat nung plano, lahat nung ginawa, lahat nung pag-iipon, nag-fail. And one day, yung asawa ko, biglang hindi nakikipag-usap sa akin. Sabi ko, ano nangyari sa'yo?
bigla siyang umiyak. Alam niyo po umiyak? Pag nakita mo yung asawa mo umiyak, mga tatay, mga lalaki, anong feeling? Ang bigat po, no? So umiiyak siya, sabi niya, ginawa naman natin lahat eh. Bakit yung mga taong hindi naman sinusunod ang Diyos, sila pa yung binibless? May ganon. Hindi ko masagot. Tama po ba? Wala akong masagot. Ba't ganon? Di ba lahat naman ginagawa natin, inaayos naman natin, nasa tama naman, hindi tayo gumagawa ng mali. Bakit hindi nabibigay sa atin? Bakit ganon? At alam niyo po, ako po noon, umiyak na lang din ako. At sabi ko, ito lang ang nasabi ko, mabuti lang si Lord. Wala akong ibang pwedeng sabihin, kung hindi mabuti lang ang Diyos. Hindi ako pwede magtampo, hindi tayo pwede magtampo. Sabi ko sa kanya, hindi tayo pwede magtampo, hindi tayo pwede magalit. Sambahin lang ang pangalan niya. Wala akong magagawa. Sabi ko, wala akong magagawa. Kung ano ang desisyon ng Diyos, yun ang desisyon na susundin ko. Wala akong magagawa eh. Pipilit ko, hindi gusto ng Diyos. Masasaktan lang tayo, pero sambahin ang pangalan mo. Yun lang ang gagawin natin. Kaya alam niyo po, nung sinasabi ko yun, naimasmasa na may asawa ko. At naintindihan niya na si Lord ang may hawak. He's in control. Amen po ba? Yung po, palakpakan po natin ating Panginoon. Lagi po natin sasambahin ng Lord in good times and in bad times. Lagi natin siyang sasambahin. At alam niyo po, ito yung pwede kong matanong nung panahon na yon. Why should I thank God? Bakit ko pa sasalamatan ng Lord? Hindi naman niya binigay yung gusto ko eh. Tama po ba? Hindi naman niya binigay eh. Pero ito po ang isa ko natutunan kung bakit ko sasambahin si Lord. Because of who He is. Yung Diyos mo, yung kinikilala mong Diyos, yun ang sasambahin mo. Si Yahweh. At bakit mo kailangan sambahin si Yahweh? Tingnan niyo po in 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for He is. Kaya pala laging sinasabi po na God is all the time. Tingnan niyo po, na ang Diyos natin laging mabuti sa atin. Amen po ba? Laging mabuti. Wala siyang inisip na masama sa atin. Because God is good. At alam niyo po, ito pa maganda dyan, His love endures. Yung pagmamahal ni Lord, maglalas yan. Sa meaning, maglalas, pero tingnan niyo po, minsan may suffer. Alam niyo po, minsan, di ba, hindi natin napapansin si Lord, sobrang busy natin. Isipin niyo po, no, yung love ni Lord nandiyan dyan, hindi natin pinapansin, minsan nagsasuffer doon. Pero hindi naman nagkukulang ang Diyos. Amen po ba? Tayo pa ang nagkukulang. Pero naglalas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, kapatid. Kahit feel mo na hindi ka mahal ng Diyos, mahal ka ni Lord, kapatid. Hindi mo lang nakikita. Hindi mo lang nararamdaman. Pero mahal ka ng Diyos. At tutuloy ko lang po, our God is always good to us. Amen po ba? Amen. 2023, mabuti ang Lord. Buhay ka, mabuti ang Lord. Nandiyan ka, malakas ka, diba? Mabuti ang Lord. Salamat, Lord. At alam niyo po, susunod na po. Ano na po yung susunod? 2024. Sino po ditong gustong kasama pa din ang Lord sa 2024? Amen. Gusto natin kasama natin ang Diyos? Baka kapatid, gusto ko lang paintindi po sa inyo. Mamaya, meron tayong medianoche. Tama po ba? Tama po ba yung sinasabi ko, medianoche? Tama naman po, no? At baka dahil gusto mong kasama mo si Lord or iba ang gusto mo, sinong gusto yumaman? Wala na. Sinong gustong maganda ang kinabukasan? Yun na lang ang magandang word. Amen. So maganda kinabukasan mo, baka gusto mong maglagay nito. Kapatid, hindi tayo naniniwala dyan. Amen po ba? Hindi yan magdadala ng good fortune sa atin. Maniwala po kayo sa akin, sa Lord, na hindi yan ang inaasahan natin. Amen po ba? Hindi para gumanda ang 2024 ay maglalagay ka niyan. Kapatid, Christian ka. Amen po ba? Ulitin ko, Christian ka. Mamaya, huwag ka maglalagay niyan. Hindi maganda yan. Okay?
At dahil daw po 2024 na, baka mamaya dahil gusto mo maganda yung spirit, ay bumili ka ng ganito kalaking torotot. Baka maglagay ka niyan at ano po ba tawag nun? Mag-blow ka ng trumpet na ganyan kalaki. Ano daw po ba meaning yan? Para ilayo yung bad spirit or yung bad luck. Yung bad luck, ilalayo mo daw. Yan daw ang gagawin. Hindi po yan. Amen po ba? Dito po tayo aasa kung sino ang Diyos mo. Tingnan niyo po, ano sabi? Ito po ang nakalagay sa Bible, Jehovah Rapha, the Lord who, yung nagpapagaling sa'yo, yan ang Diyos mo si Yahweh. Kapatid, huwag kang aasa dun sa kabila, ito ang asahan mo. Ano sabi? Jehovah Jireh, the God who, kaya ka kumakain everyday dahil sa Kanya, kapatid. Dahil sa Kanya. Ano pa sabi? Jehovah Nissi, the Lord is may victory sa buhay mo dahil kay Lord, kapatid. Dahil sa Diyos, kaya maayos yung career mo, yung work mo, yung business mo, dahil kay Lord. Dahil sa Diyos. Jehovah Shammah, the Lord is near. Lagi mo siyang kasama. Jehovah Elyon, the Lord Most High. Wala siyang katulad. Wala siyang kapantay ang Diyos natin. Ano pa sabi? Elroy, the God who sees me. Yung laging tinitingnan ako, lagi akong chinecheck kung okay ba ako. Yan ang Diyos mo, kapatid. El Shaddai, the God all. Ang Diyos mo ay makapangyarihang Diyos, kapatid. Kaya niya lahat gawin yan. Isa lang yan, pero kaya niyang gawin yan lahat. Yan ang Diyos mo. Hindi tayo aasa sa iba, kung hindi sa Kanya lang kay Yahweh. Amen po ba? Kaya sa 2024, kapatid, all we need is God. Wala nang iba, kung hindi ang Diyos lang. Siya lang ang kailangan natin. At tutuloy ko lang po, why should I thank God? Because of everything, na wala po yung G, He has given me. Tama po ba? Lahat ng meron tayo sa panahon na to, galing sa Lord. Tama po ba? Lahat ng gamit natin, kung ano itsura natin, buhay natin, lahat kay Lord. At bakit ko papatunayan sa inyo na lahat kay Lord? Ito po yung kay Job. He said, si Job po ay nawala na lahat. Ang ginawa lang ni Job ay sumamba at ito ang sinabi niya kay Lord. He said, I came naked from my mother's womb and I will be naked when I leave. Wala akong dinala nung nasa yun. Doon sa ng nanay ko, wala akong dinala. At kapag mamamatay ako, wala din akong dadalhin. Tama? Wala akong dadalhin. At wala ako kung wala ang Diyos. Yun ang tamang explanation dyan. Wala tayo kung wala si Lord. Amen po ba? Lahat binigay ng Diyos. And the Lord has taken it away. Tinanggal ni Lord. Praise the name of the... Wow! Inalis na lahat. Pero ito pa ang masasabi ni Job. Praise the name of the Lord. Kaya mo kaya sabihin yon? Alisin lahat, mahal mo sa buhay, pera mo, gamit mo, material na bagay, lahat. Pero sasabihin mo, sambahin ka, O Diyos. Kaya mo kaya yon? Iba din ang faith nito. Tama po ba? Iba talaga. At gusto ko lang po ipaintindi sa inyo na hindi puro material na bagay ang binibigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Gusto ko lang po ipaintindi sa inyo to, this 2023, kayo po ba ay binigyan ng Lord ng buhay? Binigyan ng buhay? Check. Alam nyo po, yung mga, paano po ba to? Magandang sabihin. Ang mga kamag-anak natin, pamilya natin, mahalin natin. Amen po ba? Ang buhay natin, mahalin natin kasi bigay ito ng Lord. Amen po ba? Alam niyo po, bigla ko lang naalala. Alam niyo po, last Christmas, kasama pa po namin yung kambal ng nanay ko. Yung tita ko. And alam niyo po, nagpasko kami nakasama namin siya. At naoperahan po siya, nagkaroon po siya ng cancer. At nakakalungkot man po, ngayong taon, hindi na namin siya kasama. Ganun lang pala kabilis ang buhay. Na minsan hindi natin naiisip di ba natitake for granted natin yung mga bagay-bagay. Nakatabi natin, okay lang, kasama naman natin lagi eh.
Sana i-celebrate po natin na kasama natin ang pamilya natin. Amen po ba? Maging masaya tayo dahil may pamilya tayo. Nakakalungkot lang po. Yung buhay, galing yan kay Lord. Binigyan po ba tayo? Check. Yung pagmamahal, galing kay Lord. Nafe-feel nyo po ba yan everyday? Check. Dalawa na. Yung protection. Babiyahe ka ng work, hindi ka nadidisgrasya, uuwi ka, safe ka, makakatulog ka. Protection. Walang may alam, pwedeng maaksidente ka, hindi, pinoproteksyonan ka ng Diyos. Check. Provision. Nagkulang ba si Lord sa atin? Check. Wala na naman. May masasabi pa po ba tayo? Joy. Sino dito hindi masaya? Wala. Lahat masaya dahil kay Lord. Amen po ba? Check ulit. Forgiveness. Dahil tayo po ay makasalanang tao. Nagkakasala tayo every single day. Hindi mo man minimin, hindi mo man ginagawa, pero hindi mo akalain may nagagawa ka na pala. Pinapatawad ka ng Diyos. Check. Grace, yung grasya ng Diyos sa araw-araw. Check ulit. At yung word ni Lord. Yung salita niya na makakapagpabago sa buhay natin. Check. So lahat po ba ito binigay sa atin ng Diyos? So bakit tayo nagreklamo kung lahat ito binigay na? Ba't hindi tayo marunong magpasalamat kung lahat ng ito binigay ng Diyos? May masasabi po ba tayo? Wala. Alam niyo po, may nabasa po ako sa Harvard kung paano daw po natin matututunan maging grateful at maging thankful. Sabi daw po dyan, thank someone. Pwede bang pasalamatan mo yung katabi mo kahit wala lang? Thank you sa'yo, sabihin mo. Pag nagsabi ka ng thank you, kapatid, anong nafe-feel mo? Masaya, tama po ba? Masaya, nagpapasalamat ka. Tingnan nyo po, study po yan sa Harvard. Ito po ang school ng matatalino. Ng school ng matatalino. At sabi, ano daw sumunod? Count your... Baka hindi mo kasi binibilang, kapatid eh. Hindi mo tinitignan kung gaano na kadaming blessings ang binibigay sa'yo ng Diyos. Hindi mo na tinitignan. Puro ka na lang nakatingin sa wala ka, kapatid. At yung huli, ano po yung huli? Manalangin. Uulitin ko po ito po ay school ng matatalino. Ayan po yung site, kung gusto nyo tingnan. At ina-acknowledge nila ang pagpe-pray ay nagiging nakakatulong daw po para tayo ay maging masaya. Yung pagpe-pray. At gusto ko pong patunayan yan sa Bible. In Psalms 9, verses 1 to 2, I will give thanks to ibibigay ko yung pasasalamat ko sa Diyos. With my whole heart, I will recount all of your wonderful recount. Binibilang mo yung blessings na binibigay sa iyo ni Lord, yung pinapakita sa iyo ni Lord, binibilang mo. And I will magiging masaya ako. Sa pagpapasalamat ko sa iyo, sa pagbilang ko, magiging masaya ako. Yun pala yun. Yung study, nakikita pala sa Bible, kapatid. Nagko-connect. Nakikita natin na totoo ang Bible. Amen po ba? Totoo ang Bible. I will be glad and exalt in you. I will sing praise to your name, O Most High. Alam niyo po, God gave everything that we have. Amen po ba? So He deserved all the praises from us. So deserve ni Lord lahat. Bakit lahat, kapatid? Babalikan ko lang. Alam niyo po, tiningnan ko yung Hebrew, yung Aramaic na word nito, yung praise. At alam niyo po ba ang meaning nito ay yada? Sa Hebrew, ang word nito yada. At ang yada daw po ay to throw or to cast. Yada. Pag sinabi pong yada, i-explain ko lang sa inyo, pag ikaw tumataas ng kamay, sumasamba sa Diyos. Tumataas po ba tayo ng kamay pag kumakanta tayo? It's a sign of surrender. Nagsusurrender ka, Lord, hindi ko kaya. Lord, kina-cast out ko na. Sa'yo na, tinothrow ko na. Binibigay ko na to sa'yo, Lord. Hindi ko kaya. With all sincerity, God. Ito ko, Lord, mahina ako. Wala ako kung wala ka.
Ito po pala yung yada. Kaya kapatid, huwag mong mamaliitin na kapag sumasamba ka kay Lord, tinataas mo ang kamay mo. Baka akala mo concert lang to. Hindi kapatid. Pinapakita mo sa Diyos, tinataas mo ang kamay mo, Lord, wala ako kung wala ka. Binibigay ko lahat sa'yo. At gusto ko maintindihan niyo po ito. Ito po yan. To give all. Pag sinabing all, yung buhay mo as a living sacrifice. Yung buhay mo ang ibibigay mo. Lahat ng meron ka, ibibigay mo kay Lord. Lord, eto ako. Ikaw ang sasambahin ko. Yada. At gusto ko lang po ikwento po ito sa inyo. Kilala niyo po ba sila? And I will end with this. Nakikita niyo po ba yan? Kumakamay sa inyo, si Brother James, sila Brother Jeremy, Sister Army, at ang kuya at ang ate. At alam niyo po, bakit ko po sila naikwento? Sila po ay may pinagdaanan at pinagdadaanan pa din. Naalala ko po si Jeremy nag-preach last November. Sinasabi niya, life is short. Maikli lang ang buhay, kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos. And all of a sudden, tomorrow morning, bilang nagkaroon ng problema, nalaman nila na yung nanay pala nila may breast cancer. Si Sister Army. Nandyan po ba siya? May breast cancer. At kapag ganun ang na-experience nyo, yung asawa, si Brother James, leader po yan ng church, ano pong mafe-feel nyo? Magpapasalamat ka kaya kay Lord? May breast cancer, kapatid. Cancer po yun. Ito po ay pwedeng ma-cure or it will cause you to... Tama po ba? Pwede. At alam niyo po, bakit ko po ito naikwento? Alam niyo po ano lang ang nabibigkas nila na narinig ko sa kanila. Salamat, Lord. Bakit po, alam niyo po, naoperahan po siya, natanggal po lahat ng bukol. Wow, natanggal. Praise the Lord. Ngayon, okay na, nagkaroon lang ng problema, pero si Lord nagpo-provide. The best si Lord. Ngayon, okay na, nabayaran na yung bills. After nung bills, ito naman, kailangan ng chemotherapy. Magkano po ang chemo? 60K? Minimum, sa tingin natin. Mababa, 30K? At alam niyo po, si Lord, nagpo-provide siya, ang Diyos natin. Alam niyo po, magkano lang binayaran nila? 2,000. Nagpakimo siya. Ganun ang Lord natin. Gumagawa ng way. Kung wala man, nakikita mo, Lord, wala ng way. Hindi, gagawa ako ng way. Kaya kong gumawa ng way. At ito lang ang sinasabi nila, thank you, Lord. Pwede bang mag-thank you, Lord? Ang pangit ng experience eh. Ang pangit ng sitwasyon eh. Pwede ba? Pero ang sabi nila, thank you, Lord. Salamat, Lord. At ito po si Brother Jeremy, one time nung Christmas, tapos na kaming umawit, at nakita ko siya sa lobby. Sabi ko, ba't namumula mata mo? Di, pastor, wala lang to. Bakit? Di, nag-reflect lang ako, pastor. Nag-reflect lang ako. Alam nyo, si Lord, iba si Lord. Tama po ba? At ang naalala kong sinabi niya ito, napakabuti ng Diyos. Sabi niya, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Alam ko ang experience niya, alam ko ang sitwasyon nila, pero sabi niya, napakabuti ng Diyos. Iba si Lord. Napakabuti ng Diyos, ito pa ang nasabi niya, kahit hindi ko deserve. Tama po ba? Maisip natin, hindi ko deserve, Lord eh. Mabait ka sa amin, Panginoon. Hindi ko deserve. Nakikita ko, naiiyak siya nang sabi ko, oo nga, kahit hindi natin deserve, mabuti ang Diyos. Mabuti talaga ang Diyos. Na hindi natin naiisip, ito pa ang isa niyang sinabi, kung bibilangin lang ang kasalanan ko, baka hindi ako makapunta sa langit. Hindi po niya sinabing gumagawa po siya ng kasalanan na, pero naiintindihan lang niya na hindi siya pwede mag-brag or maging proud kay Lord na, Lord,
may ginagawa ako sa simbahan mo ha. Hindi ganun eh. Grace lang ni Lord to eh. Yung papunta sa langit, grace lang ni Lord eh. Naiintindihan niya na, Lord, salamat kasi makasalanan ako. Salamat dahil napakabuti mong Diyos. Kasi kung wala ka, wala ako. At alam niyo po, nagiging speechless na ako. Doon sinasabi ko lang, oo. At ito na lang ang nasabi ko. Salamat, O Diyos. Tama po ba? Magpapasalamat ka kay Lord. Salamat, Lord. Kaya kapatid, kung yung experience mo ngayon, hindi naman malala, pasalamatan mo ang Lord. Merong nakaka-experience ngayon na hindi maganda yung na-experience nila pero nagpapasalamat sila kay Lord. At tatanungin ko po kayo, ang salamat po ba ay sapat na? Tanong ko po sa inyo, salamat, sapat na po ba yon? Pwedeng oo, pero hindi sincere. Okay po ba yon? Hindi. We want sincerity. Tama po, gusto ni Lord yung sincere tayo. Kapag nagpapasalamat tayo, na meron tayong, alam niyo po, yung gratitude. Na Lord, may utang na loob ako sa iyo, niligtas mo ako, Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo. Itong 2023, iningatan niyo kami, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Kung dahil sa iyo, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, wala lahat ng ito. At alam niyo, bakit po hindi sapat ang salamat, kapatid? May kailangan tayong gawin. Amen po ba? Ito po ang kailangan natin gawin. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, may makaka-receive tayo, makakapunta tayo sa langit, let us be maging mapagpasalamat ka, kapatid. And please God by worshiping Him. Kaya, kapatid, every Sunday, huwag niyo pong hayaan na maging routine to. Kapag sasamba ka kay Lord, may offering ka, may dala ka sa puso mo, Lord, sasambahin kita. Yada. Lord, I will give all to you, Lord. This is my worship. I want to be sincere, Lord, to you. Ito yung gusto kong pagsamba na makita mo, Lord. With holy fear. Huwag natin balewalain. May takot sa Diyos. May banal na takot sa Diyos. Lord, ayoko gumawa nito kasi ayaw mo, Panginoon. Ayokong gawin to. And yung na-mesmerize ka sa galing ni Lord, sa kabutihan ng Diyos, sa buhay na binigay niya sa atin. For our God is a devouring fire. Gusto ni Lord na nakikita kanyang sumasamba sa Kanya. Amen po ba? Kaya sa oras po na ito, kapatid, gagawin natin yung yada. Amen po ba? Ito yung 2023. Gusto natin tapusin yung 2023 ng may pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Yung masarap na samba kay Lord. Gagawin natin ito. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo? At i-ready po natin ang ating puso sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus, we thank you for your goodness. And church, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Oh hallelujah. For He is good. For He is worthy. For He is great. For He is holy. Hallelujah. Come on, church. Let's express our best worship. Let's express our best praise. Let's express our gratitude to our God. Oh, Jesus. Oh, we praise you. Oh, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, and we sing it out. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Jesus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
it out. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. We sing it out. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, we will sing. Oh, we will worship you. We will praise you forever. Come on, church. Come on, church. Shout it out. Shout your worship. Shout your praises. Come on, with one heart, we sing it out. All the earth will shout your hallelujah. Our hearts will cry, these bones will. Great are you, Lord. Great. Yes, Jesus, you are great. Are you? One more time, let's declare it. Let's declare it. And all the earth will shout your praise. Our hearts We will worship. cry, these bones will. Great are you, Lord. Great. One more time. One more time. We will sing it out. One more time. All the earth. And all the earth will shout. Shout. Shout it out. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out We sing it our out. praise to We sing you it out. We sing it out. all the Come on, earth church. will Shout it out. Shout it Our hearts out. will cry, these Yes, bones Jesus. will sing. Great are you, Come on. Shout it out. Lord. And all the Come on. earth Shout it out. Come on, church. Hallelujah. Yes, Jesus, all the earth. all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. We sing great are you, Lord. We sing great are you, Lord. We sing
Great are you, Lord. You're great. All we need is you, God. Ano po, sa oras po na ito, gusto natin tapusin ang taon na to na may pagpapasalamat sa Diyos. Tama po ba? At ito pong 2024, kung gusto natin samahan tayo ng Lord, pwede po ba tayong manalangin? Ibigay niyo po ang puso niyo sa Diyos kasi hindi ko po alam kung ano po ang dalangin niyo. Ito po yung oras na magdadasal po tayo at ibigay po natin ang puso natin sa Panginoon ng buo. Sige po, manalangin po tayo. Lord, you know our hearts today, God. We want to worship you today, God. We want to praise your name, God. Lord, sa puso namin ngayon, Lord, patawarin niyo po kami kung nagkakasala kami, Panginoon. Patawarin niyo kami kung hindi kami mapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Kung laging pangit ang nakikita namin, Lord. Lord, sa oras na to, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na gusto mo kaming baguhin. Na Lord, gusto namin bilangin yung blessings na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Na hindi namin nakikita, Panginoon, sobra-sobra na yung blessings na binibigay mo sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung hindi kami, Lord, grateful, Panginoon. Patawarin mo, Lord, kung hindi, wala kaming utang na loob sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Tingnan niyo po ang puso ng bawat isa, Lord, na nagpapakumbaba, na gusto namin maging sincere sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Lord, nasa 2024, Lord, all we need is you. We need your presence, God. We need your protection, Lord. We need your favor, God. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin. And Lord, nagpapasalamat kami kasi bakit? Mabuti kang Diyos. Bakit? Kasi ikaw ang nagpapagaling sa amin. Bakit, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng victory sa buhay namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Ng buong buo, nagpapasalamat kami. Ang masasabi lang namin, salamat, Panginoon. Kulang nga itong salita na ito, Panginoon. Hayaan niyo po kami na isambahin ka namin ng buhay namin, Panginoon, ng buong puso. Na gusto namin isurrender lahat to sa iyo, Lord, as a living sacrifice, God. Holy and pleasing to you, God. Lord, give us a clean hands and a pure heart. Lord, bigyan mo kami ng wisdom sa darating na 2024. Na tama ang aming mga desisyon, tama ang aming tatahakin, Panginoon, na alam namin kasama ka namin, Panginoon. Lord, you continue to bless us even more, God. We know, God, na Lord, ikaw ay mayamang Diyos na kaya mo lahat at kaya mo din magpagaling sa mga taong may sakit sa oras na to, Lord. You can heal them right now, God. We believe in you by faith, God. There is power in your name, Jesus. Lord, there's no one like you. Thank you, God. Lord, salamat at mahal ka namin, Lord.
all the glory and all the honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout. Amen. Amen. Sige po, yung malakas, yung pangbagong taon, para kay Lord. Hallelujah, God. We praise you. Hallelujah. Happy New Year po and God bless you po.